napakaganda po ang mensahe ng ating Panginoon. So, we have to prioritize Jesus. Sa lahat ng mga desisyon natin, siya ang uunahin natin. At sabi nga, no turning back. So, no turning back. Napakainam po pag ang Panginoon ang kasama natin sa lahat ng bagay, sa mga problema natin, kaya niya tayong kargahin sa mga problema natin. So, napakainam po na huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kasi pagdating din ng araw, sabi nga, those yung mag-endure sa Kanya ang siyang maliligtas. So, we must choose Jesus sa ating buhay. So, dumako na po tayo sa pagbibigay. Let us worship our God through our tithes and offering. Sinabi po dito sa Malakay 3:10. Bago po kasi itong naisulat itong book na to, Malakay 3:10. Doon po sa templo, medyo nakukulang na po sila ng mga resources. So, makita po natin na sa time na yon, sabi po ng Panginoon sa kanila, sabi po dito, I am the Lord and I do not change. And so you, the descendants of Jacob, are not yet completely lost. You, like your ancestors before you, you have turned away from my laws and have not kept them. Turn back to me and I will turn to you, but you ask, what must we do to turn back to you? I ask you, it is right for a person to cheat God? So, makita po natin na sila din mismo may problema na doon sa mga individual na yon. So, I ask, it is right for a person to cheat God? Of course not. Yet, you are cheating me. How? You ask in the matter of tithes and offering. A curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Sabi po dito sa Malakay 3:10, bring the whole tithe or full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. All kinds of good things daw sabi ng Panginoon. I will not let insects devour your crops or destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. Then the people of all nations will carry you happy because your land will be a good place to live. So, makita po natin, sinabi po ng Panginoon, bring ye the whole tithes into the storehouse. So, yun po ang plano ng Panginoon dito. No? Sabi niya, God's plan are the very best. And in His Word, He has given us the wisdom. We need to avoid the bondage of pangungutang and attain His blessing. So, lalo na sa atin sa Pilipinas, kapitbahay, mga lahat ng takbo ng mga tao doon, mangutang kay ganito, mangutang kay ganyan. Kasi parang nagiging bandage na ng mga tao yun, pangungutang. So, praise God, sabi po ng Panginoon, ano po yung gusto po ng Panginoon na ma-set free tayo sa mga ganon. Kasi God wants the best for us. So God's financial plan for promise requires active participation from us. It requires us to step out in faith and actively participate by tithing. So tithing. So tandaan po natin yung sahod po natin, a tenth of that produce natin ay sa Panginoon. Ilagay po natin sa heart natin na itong natin, yung 10% kay God po yan. Alam po natin na mayaman naman si Lord, bakit kailangan pa niya? Pero inaano ng Panginoon, tinitingnan din niya yung natin, yung heart natin, sabi niya. So, in simple terms, it is penny for every dime you have. The same policy is through us for $1 or for $1 million. God provides all that you enjoy, so you must be willing to give a portion of it back to honor Him and all He has blessed you with. The command is clear. It should come from our first fruit, not our leftovers. Hindi po yung tira-tira. Ang gusto ng Panginoon, uunahin siya. We are bringing it to the storehouse, the church, to accomplish the work. Tayo dito po yung storehouse natin. So,
dito po natin ibigay yung ano natin, yung para kay Lord. So, the purpose is clear. So, tithings allows for three important things: to provide for the work of the Lord. Our tithes provide for the ministry of the church. So, makita po natin saan ba napupunta yung mga binibigay natin. Nakita niyo naman po na yung kagandahan ng ano natin, doon po napupunta yung mga kinakain natin, yung mga ginagamit nating material, ito po napupunta. Doon po napupunta yung binibigay natin. Renta ng bahay, lahat po to. To prove the faithfulness of God. When you and I tithe, the Lord promises to bless us for our faithfulness. So sabi po dito, He tells us, test me now in this. I will pour out for you a blessing until it overflows. To properly honor God, tithing allows us to express reverence for the Lord. So, siya nga po ang may-ari ng lahat. So, we should honor our God to our tithes and offering. So, God is saying two things. So, let us obey Him. Obeying God in all areas of our life, including your finances, is wise. Blessings will always follow when we are in the will of God. So, trust me, sabi po ng Panginoon. Sabi niya, God doesn't tell us, I might pour out blessing if you obey. He tells us, I will give you more than you feel like you can receive. In fact, Jesus said, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, or running over. So, we simply cannot outgive God. So, ano ba yung promise ng Panginoon dito? Sabi niya, I will open the windows of heaven. In other words, you will experience the Lord's provision. So, ma-experience mo po yung provision ng Panginoon. I-ano po sa inyo, sa lahat po na sumubok na magbigay, wala pong disappointment, di po ba? Sino po ba yung ano dito? Wala pong naging ano na nagsabi, ay disappointed ako kasi nawalan ako ng ganito, wala. So, subalit ang binibigay ng Panginoon, nagbubuhos pa siya ng mga pagpapala. Sabi po dito, isa din po, I will pour out for your blessings until it overflows. So, until it overflows, so, hindi yan mauubusan yung kaban mo. As you honor God, it increases the blessing in your life. Wonderful ways you cannot never imagine. Sabi po, isa pa din dito po ay, I will rebuke the devourer. The Father will protect you, your family, your job, and all your possessions. So makita po natin, kung magbibigay po tayo sa Panginoon, ibabalik natin sa Kanya, ipiprevent po niya yung devourer sa ating buhay. Minsan, katulad nun, pag napansin ko sabi ko, hindi nga ako magbigay. Mayroong time noon na hindi ako magbigay. Sabi ko, alam mo kung saan napunta? Salary deduction. So, na-salary deduction ako. So, sabi ko, kung binigay ko yun kay Lord, siguro hindi ako na-salary deduction. Yun lang yung ano ko pero sa aking ano lang yun, judgment sa sarili ko. Kasi naranasan ko na yung blessing ng Panginoon. Kaya lang ako tuloy ang nagsubok sa Kanya. Hindi ko ngayon. So, ang nangyari noon, na-salary deduction. Ako napunta din tuloy yung nabawasan pa ako instead ng dadali. So, yun po ang gawa ng kaaway. I will rebuke the devourer. Parang wala kang payong pag hindi ka bigay. Parang madali lang anuhan ka ng enemy. Hindi mo alam. So, all the nations will call you blessed. So, pag makita ng lahat na ikaw ay pinagpapala siya. So, makita nila din na ikaw ay may Diyos, yung buhay na Diyos, na nag-flow sa'yo, nandyan sa'yo. Kasi, siya ang ano ng Panginoon, binibigyan ng, nag-obey siya kay Lord. So, makikita din nila yung ano ng Panginoon sa'yo. So, it is a testimony din yung pagbibigay. Then, consider the penalties. Sabi po dito, masakit man sabihin, sabi niya, refusing to tithe is the same as robbing God. And discipline is sure to follow Malakay 3:8. Minsan, pag hindi ko namang pinipersa na magbigay kayo, sa conviction po ng Holy Spirit, if God will touch your heart to give, so ano natin sa Panginoon yon. Kasi habang sa akin po kasi noon, I decided kaagad nung naging believer na po ako 1 month pa lang, nag-start up ako sa pagbibigay ng tithes.
nag-start na po ako. Pero minsan sabi ko, Lord, i-check mo nga yung heart ko, baka mali lang yung ano ko, yung nasa isip ko, magbigay ako kasi para bibigyan ako ni Lord. Parang ganun yung mindset ko. But habang lumalago po ako sa Panginoon, nakikita ko po yung blessing ng Panginoon na nagfo-flow. Na sabi mo, ay hindi magkasya, pero pinagkakasya niya. Yun po yung nakikita ko sa buhay ko magmula noong nag-start ako ng pagbibigay. Hindi pa po ako doon sa pagbibigay, pero kasi dati puno kami ng utang noon bago ako napunta dito sa Saudi Arabia. So ganun po yung life ko, but I started to give tithes and inayos po ng Panginoon yung life ko nung sa finances. Bago pumunta dito, dati kasi pag mag-apply ka dito, mag-utang ka, lahat-lahat utang. Punta ka sa agency, utang. Lahat. So, I praise God kasi niya ako doon, na-breakthrough ako sa pagbibigay. So, you miss out in God's awesome provision and blessing, yun po ang mawawala sa iyo, yung provision niya. At isa po yung isang effect ng disobedience. Isa din po ito, ay yung effect ng isang disobedience po ay, basta mahirap po mag-flow yung blessing sa buhay natin. Not only sa atin, kundi yung family. Tingnan niyo minsan, yung family, wala pang mahihingi na, may nagkasakit. Minsan, mga ganong sitwasyon, di ba robbing yun, robbing ang tawag doon. So, we have to give kasi para maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. So, sabi po dito, do you believe the word of God? Do you have faith that the Father will save you and provide for all your needs? Then trust Him with all your tithes and wants as He provides for you. Surely, He will fulfill His promise to bless your obedience. So, let us obey our God kasi totoo siyang yung pagpapala i-pour out niya sa buhay natin. Praise God. Na dinala niyo po kami, O God, sa iglesia nito, Ama, O God, upang magpuri, O God, Lord, sa inyo, O Lord. Panginoon, salamat po, O God, sapagkat, Lord, nakapag-decide kami, O God, na unahin ka, Lord, sa araw na ito, Ama, O God. Father, we just thank you, O God, at sa mga oras na ito, muli po, O God, tinataas po namin, O God, ang mga pagpapala, O God, na binigay mo, Lord, sa bawat isa sa amin. I pray, O God, na i-multiply niyo po ito, Ama, O God. Panginoon, naniniwala po kami, O God, na by heart, O God, by faith, O God, ay inyo po itong palalaguin, Ama, O God. At Lord, pagkakasyahin niyo po, O God, ang aming mga finances, O God, sa buong buwan, Ama, O God, na wala pong humaharang, Ama, O God, at wala pong magkakasakit, O God, sa aming mga family, Ama, O God. Panginoon, salamat po, O God. Glory to your name, O God. At I pray, Lord, na kayo din po, O God, ang patuloy, O God, na mag-iingat, Ama, O God, sa ingat yaman namin, Ama, O God, upang ito po, O God, ay maayos po, Ama, O God, Lord, na may account po niya ito ng may kaayusan, Ama, O God. Panginoon, salamat po, O God. Cover this finances, O God, with your precious blood. In Jesus' name, Amen. Amen.